Handa ang mag-asawang Diskaya na pangalanan ang mga opisyal ng dating administrasyon na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Yes, hello guys. Magandang umaga sa inyong lahat, no? So eto na nga ang mga Diskaya talaga dito, ang pinaka matindi, pinaka mayaman, pinaka prime suspect, no? So tayo narinig natin yung kanilang mga statements sa Senado, pero kulang talaga yung kanilang mga list ng names. Imposible naman na yun lang talaga ang sangkot or yung kanilang nabibigyan, naaabutan sa dinami-dami ng kontrata nila, sa dinami-dami ng project nila. Hindi tayo naniniwala. At ayon sa ating balitang nakalap ay mula nung 2022 lang talaga ito. So ito po ay parang inutos sa kanila ng Senado, no? So asaan yung sinabi nga sa Congress, asaan yung part na meron na silang mga kasabwata between, sabi nga nila doon ay sa pamumuno pa ni Gloria Macapagal Arroyo hanggang kay Pinoy, hanggang kay Digong. Ano yun, wala na lang yun? Hindi pwede. Hindi pwedeng mawala na lang yun. Kailangan managot pa rin. Habang siguro ay nabubuhay yung mga senators, Congress na yun, kailangan managot sila. Ngayon, kung wala na sila sa mundo at patay na sila, okay na yun. Pero habang nabubuhay yung mga sangkot hanggang ngayon ay dapat managot, di ba? Kasi hanggang ngayon namamayagpag pa ang mga Diskaya eh. Hindi pa sila tumitigil eh. Di ba? At hindi naman lingid sa atin na yung mga noon pang mga kaparte ng kanilang ginagawang negosyo na pag-parte-parte ng ating pera ng kabanang bayan ay hanggang ngayon ay kumukubra pa rin ito, no? So imposible nga tumigil na ito, no? Unless na lang kung nagbagong buhay sila. So panoorin natin ang bagong-bagong balita ngayon na eto mga Diskaya raw ay ilalabas na raw ang listahan, karagdagang listahan mula pa noon. Okay, so ito sa Bilyonaryo news channel at ito ay 24 minutes ago, no? So 25 minutes ago pa lang. Handa ang mag-asawang Diskaya na pangalanan ang mga opisyal ng dating administrasyon na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasunod dito ng pagkwestiyon ng ilang kongresista kung bakit walang isinasangkot si Curly Diskaya sa nakaraang administrasyon kahit nakakuha ng 12 bilyong pisong kontrata sa panahon ng administrasyong Duterte. Paliwanag ng abogado ng mag-asawang Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego, limitado lang ang mga opisyal na isinangkot sa sinumpaang salaysay dahil ang mga... Totoo naman limitado yung mga sangkot. Nung inilabas niya yan, ay yun na ang nasa isip natin. Kulang. Bakit yung mga House of Representative lang, mga congressman, at mga official ng DPWH lang ang isinasangkot? Ano to? Walang kasangkot na mga senators? Samantalang maugong na sila ay may kinalaman dito. Hindi pwede yun, di ba? Kaya ang mga Diskaya napagtanto natin na sila ay nagsisinungaling. Kasama na dito si Alcantara na nagsisinungaling na hindi raw niya kakilala si Jinggoy. No? Samantalang may mga picture pala sila na uma-attend sa birthday party. Buti ba kung nagkita? Basta pagka may picture ka, maaaring magkakilala kayo. Okay, hindi ka na ikaw mataas sa tao ka. Ikaw ay may perang hawak. Tapos nakita mo lang si Jinggoy magpapa-picture ka. Ano ka? Fan? Ano? Idol mo si Jinggoy? Hindi pwede yun, di ba? Hindi kami maniniwala doon na idol mo lang yan kaya ka nagpa-picture. So, nakitang may picture, di ba? So, pagpatuloy natin. Proyekto lang simula nung 2022 ang hiniling na time frame ng Senado. Okay. Wala akong selective memory rito. Nung time ni Gloria, nagsumbong siya. Time ni Pinoy, nagsumbong siya. Time ni Duterte, nagpadyaryo siya. Time ni Pinoy, nagpadyaryo siya. So wala akong selective dito. Huwag ho nating ilihis, okay, yung laman ng affidavit. Kasi yung affidavit ho, tumatalima ho kami sa sinasabi sa gustong mangyari ng Senado nung nagkaroon sila ng
letter of invitation. Malamig naman ang Department of Justice sa posibilidad na maging state witness ang mag-asawang Diskaya. Sinabi ni Justice Assistant Secretary. Yes, hindi magiging state witness to kasi ito yung pinakamatigas ang mukha sa pagnanakaw. No, so maaari ang ugong-ugong talaga ay pwede itong si Bryce Hernandez kasi siya yung nagsasabi, biruin nyo pagka tinatanong lagi niyang sinasabi na ang aking amo. Tapos pagka napunta na kay Alcantara yung bola, lagi siyang tumatanggi, hindi niya daw alam. Pero alam nyo, diyan sa investigasyon, diyan natin makukuha ang analyzation kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kaya huwag kayong mainip guys, kailangan nating pagtuunan ng pansin talaga ang investigasyon dahil diyan natin nakikita kung sino yung nagsisinungaling, kung sino yung maaaring makapagturo or totoong nagsasalita ng totoo. Okay? So, huwag tayong mainip na kasuhan agad. Kailangan po talagang thorough investigation, no? Due process talaga, no? Sa iba naman diyan na nagsasabi na bakit hindi si ang pagbintangan si Representative Speaker Romualdez. Hindi pa nga tapos ang investigation. Bakit kayo naiinip? Bakit gusto nyo agad maano si Romualdez? Iniimbestigahan pa nga. No? So, ngayong araw na to ay September 11. Ngayon po, i-announce ng ating Pangulo kung sino yung mga member ng Independent Commission. So, yan, pagka na-i-announce na yan po ay tatakbo na at mag-uumpisa na silang mag-imbestiga or kung may mga kasalanan na ay lilitisin na or idudulog na sa ombudsman o kung saan ang kataas-taasang hukuman. Okay? So, huwag kayong mainip. Darating din yan. At huwag natin tong papatayin. Tama, ang mga ginagawa sa social media, sige lang. At pa natin to, fire out pa natin tong issue na to. Alright? Miko Clavano na mistulang kasabwat at hindi least guilty ang mag-asawa batay sa mga testimonya sa pagdinig ng Senado. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila. Tutol din ang ilang kongresistang naging state witness ang mag-asawang Diskaya na maituturing na guilty sa katiwalian kasama ang mga opisyal ng DPWH na isinasangkot sa peke at substandard na proyekto. Tumanggi naman si Senate President Tito Soto na lagdaan ang hiling ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na isailalim ang mag-asawang Diskaya sa witness protection Biruin mo program. yan. Ikaw, since day one, Marcoleta, ay ikaw na yung nag-trial kay Diskaya. Hindi mo ba nakita kung gaano ka talagang garapal ang ginawa nilang pagkakamkam ng pera ng kabanang bayan at mga ghost project, mga substandard project na ginawa at grabe ang yaman nila. Tapos gagawin mo pang state witness. Anong klase ka, Marcoleta? Sila yung pinaka number 1 na talagang dahil napakarami nilang companies na contractor companies. Sila yung pinaka primary na talagang karumal-dumal dito. Tapos gagawin mong anong merong utak si Marcoleta. Gagawin mong state witness. Wow, may abogado ba talaga to si Marcoleta? Alam ba niya yung batas? Para, alam ba niya kung sino ang pwedeng gawing state witness? Ano ka ba, Marcoleta? Halatang-halata ka eh. Halatang-halata ka na, kasabwat ka na rin eh. Ano ba yung tinatago mo, Marcoleta? Ha? Alam nyo, pag panalangin din natin na maisiwala talaga ng mga Diskaya. No? Etong mga Diskaya ay sana makaisip ang ating Senate President sa tulong nila Ping Lacson kung paano mako-corner itong Diskaya para kumanta talaga ng napakagandang tono or hindi sintonado. Sana kumanta talaga itong mga Diskaya eh. Dahil para bang eto na
kinausap na kita, ganito ang gagawin mo. Parang nasapian na ng Senado, ng pamumuno ni Marcoleta. Nasapian na. So sana ay mawala ang sapi dito sa mga Diskaya. Kasi kawawa talaga. Kawawa kayo, kawawa yung ibang nasangkot at yung iba ay yung iba ay tawag dito, nakakalaya, natutuwa na hindi sila nasangkot. Dapat lahat sangkot, no? Lahat sangkot. Mga Diskaya. So abangan natin yung na to. So tapos na. Abangan natin tong pagsisiwalat pa ng mga Diskaya kung ano pa. Kung sinungaling pa, kung kasinungalingan pa, or talagang katotohanan na to. No? Kasi lahat, alam naman natin na lahat talaga ay magsisinungaling. Kung maibabanggit ka ng mga contractors na to, na nakasabwat ka, alam natin yun na magdi-deny. Deny to death yan tangging kamatayan yan Pero, syempre, may ilalahad na ebidensya yan. Katulad ni Villanueva na may nakita ng chat. Di ba? Kaya there is a reason for di ba? For everything. Ay, grabe. Meron talaga yung reason. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang aking news ngayon. Kaya tutok lang po tayo sa flood control issue na to. At kahit na masakit, unti-unti pong naiibsan ngayon. Pero sa totoo lang, habang patagal ng patagal, pagalit tayong mamayang Pilipino. So pray lang po tayo na talagang malampasan natin itong struggle ng bansa na to, na huwag tayong matulad sa ibang bansa. Kayo mga senador, magdasal din kayo. Ewan ko kung kanino kayo magdadasal. Magdasal din kayo na huwag matulad tayo sa ibang bansa. I think sa Nepal, ganun. Ginagawa ng Nepal ngayon, gano'n na rin. Ang Indonesia, ewan ko kung ano pa nangyayari ngayon. Wala na tayong masyadong update ngayon sa Indonesia. Sana magdasal-dasal din kayo na wag magaya ang ating mga mamamayang Pilipino sa kanila. Okay, so maganda umaga ulit sa inyong lahat. Happy Thursday po, September 11, dito sa Pilipinas. Thank you po.